Unti-unting lumipas ang mga araw pagkatapos kong tawagan si Carter. Ang bawat araw ay tila pareho. Gumising, maligo, kumain, manood ng TV, kumain, makipag-usap kay Matilda, manood ng TV, kumain, manood ng TV, matulog, at ulitin. Iisipin mo na sa sobrang laki ng ari-arian, mas marami silang gagawin. As it turns out there somehow was nothing. Walang mga tennis court, volleyball net, pool, basketball hoop, lakes, or gardens. Ang labas ay ganap na mapurol. Ang likod na bakuran ay binubuo ng isang furnished deck area, ngunit pagkatapos nito, 1 o 2 ektarya na lamang ng kapatagan bago tumama ang kakahuyan. Sa palagay ko sa lahat ng gawaing pangnegosyo na ito, walang sinuman ang may oras na tumakbo, ngunit medyo kakaiba na si Jason ay hindi mamumuhunan sa anumang aktibidad. Back in Florida, palagi niyang pinag-uusapan ang tungkol sa paglalaro ng volleyball kasama ang kanyang mga kaibigan tuwing Sabado. Iniisip ko kung iyon ba talaga ang ginagawa niya. Either way, it was needless to say that I was bored. Hell, even Owen was bored out of his mind, and that boy is never bored. So, kumusta si Carter doon? Kasing kilabot ba siya gaya ng nabanggit mo? Tanong ni Matilda habang nagpapahinga kami sa mga komportableng upuan sa damuhan. Sana hindi kanya sinasaktan or si Owen. Hindi siya ang worst person in the world I suppose, sagot ko, ikiling ang ulo ko pakaliwa sa direksyon niya. He cares for Owen, but I'm scared I guess. Staying with him means Owen will become him. Nakakatakot iyon para sa akin, sabi niya, gusto niya ng isa pang bata dahil hindi niya nakuha ang pagiging sanggol ni Owen. Well, I mean hindi naman siya nagkakamali na gusto niya ng iba. Hindi niya lang dapat I expect na ikaw ang, alam mo, ibigay. I guess you make a point there, it's just frustrating. Siya yung unang nagtulak sa akin palayo, tapos ngayon sobrang nag-e-expect siya sa akin. Gusto ko lang yung happiness ni Owen, pero selfish ba na gusto ko rin yung sarili ko? Sa totoo lang, hindi naman ito makasarili, sagot ni Matilda, nagkibit balikat, mula sa sinabi mo sa akin tungkol sa nakaraan mong buhay at lahat, parang wala kang pahinga, at hindi ka nagkaroon ng sandali, para mag-decompress at isipin ang sarili mo kung ano ang gusto mo, at subukang isama iyon sa kailangan ni Owen. Tumigil siya saglit, nagpakawalan ng mahinang buntong hininga. Kailangan ni Owen ang tatay niya sa buhay niya, so work around that. I mean, kasal ka na sa lalaki, bigyan mo lang ng chance. Kung hindi natuloy, try shared custody. You make it sound so easy. Inilibot ko ang aking mga mata, medyo lumipat sa left side ko. Maaaring kung hahayaan mo, hindi madaling kalimutan ang nakaraan, at naiintindihan ko iyon. Siya ay isang asshole noon, at gumawa ng ilang kakilakilabot na bagay sa iyong puso, ngunit ngayon ay sinusubukan niya. Sinusubukan niyang protektahan kayo ni Owen, at gusto niyang ibigay sa inyong dalawa ito ay isang buhay kung saan hindi mo kailangang magtrabaho buong araw, araw-araw, at wala pa ring pera sa rent. Sinusubukan niyang maging ang kailangan mo noon. Tumango ako, napapikit ako saglit sa aking mga iniisip. Hindi pa ako tumitingin dito before. Sa isip ko, si Carter lang ang masamang tao, sa lahat ng oras, pero ngayon, nakikita kong nagbago na siya. Still he gets on my nerves when he has the chance, pero hindi lang niya ako pinaglalaroan. Napagtanto niya na nagbago ang mga bagay, at marahil ay karapat-dapat kaming ipaglaban ni Owen. Tama ka, oh I can't wait until I'm out, my voice lowers into a whisper, of this hell. Baka mag-iba ang mga bagay sa pagitan naming dalawa, husband and wife. Good. You deserve to be happy, Bianca. Now, you finally have the chance. Kinalaunan ng araw na iyon, kami ni Owen ay naglalakad sa pasilyo, lumipat sa dining hall upang maghanda ng hapunan. Habang ginagawa namin iyon, pumasok si Jason sa harap ng pintuan, 1 dosenang mga tauhan niya ang sumusunod sa likuran. Mukha siyang galit na galit, at pulang-pula ang mukha niya. Bad news, sigaw niya sa amin, sinenyasan ng mga lalaki na umakyat sa itaas. Nahanap na tayo ng mga tauhan ni Carter. Halos 1 oras na sila. Kailangan na nating lumipat. Nakatingin sa amin si Jason na naghihintay sa aming gulat. Darating si Daddy. Mommy, sunduin tayo ni Daddy. Pupunta tayo sa zoo gaya ng pangako niya. Tuwang-tuwa si Owen, tumalon-talon sa tabi ko. Sa pamamagitan nito, ang galit ni Jason ay mauuwi sa inis. Your father is a very bad man, pumupunta siya dito para saktan tayong lahat. Ang mukha ni Owen ay napalitan ng matinding pagsimangot, ang kanyang mga mata ay lumuluha sa kalungkutan. No, he's not. He's the best person in the whole wide world, deklara niya. Puffed out his chest lightly, other than Mommy. Itinuon ni Jason ang kanyang mga mata sa akin, bahagyang nanlilisik. Shut the child and go with Matilda. Hindi na namin siya hahayaang makuha ka sa pagkakataong ito. Masungit na wika niya bago tumigil.
Kailangan ng lahat ng pagpipigil ko sa sarili ko upang hindi iikot ang aking mga mata sa kanyang huling bahagi. Mali ang intensyon niya, sobrang mali. Ngayon, kailangan kong mag-stall hanggat kaya ko. Ang kalayaan ay maaaring dumating sa loob ng 1 oras kung tama ang oras. Kinuha ko ang kamay ni Owen, sinimulan ko siyang ihatid papunta kina Matilda at Ricky sa dining room. Dahan-dahan kong ipinaliwanag sa kanya ang lahat, umaasang mahimalang makakaisip siya ng henyong ideya. Kaya natin palagi magsunog ng something. Mungkahi ni Matilda, napakagatlabi. Pwede naman yun, pero arson din yun, at baka mas maaga tayong umalis. Wait, nakuha ko na. Kapag na-load na ang mga armas at gamit, kailangan ni Owen dito na umihi. Kukumbinsihin ko si Jason na hayaan kaming gumamit ng banyo, at magiging mabagal kami hanggat maaari sa paggawa nito. Iyan ang pinakabobo at pinakahenyo na bagay na narinig ko, ngumuso si Matilda, tumango ang ulo. Gawin natin. Naghintay kami ni Owen sa pintuan ng mansyon, pinapanood ang mga lalaking nag-aagawan. Ito ay isang nakakatuwang tanawin, dahil alam kong matatalo silang lahat sa lalong madaling panahon. Mahigpit na tinulungan ni Owen ang aking kamay habang nakatingin din siya, ang kanyang mga paa ay pumapatong sa lupa dahil sa pagkainip. Siya ay hindi kailanman nagustuhan na tumayo sa isang lugar, kaya ito ay isang hamon. Napabaling ang ulo ko kay Jason nang muntik na siyang makatapak sa entrance. Parang halos takot na siya, parang pakiramdam niya ay magulo ang lahat. Sa pagdaan niya, lumingon siya sa amin, bumubulong, aalis na tayo sa loob ng 2 minuto. Jason, malakas kong tawag habang lumalayo siya, kailangan ni Owen na gumamit ng banyo, it's an emergency. Bilisan mo, masungit na tugon niya, at naglakad papunta sa dining hall. Dahan-dahan kong hinila si Owen, at humahangos ng mahabang hakbang patungo sa banyo sa ibaba. Tumatagal kami ng halos 1 minuto bago makarating sa banyo, na magandang timing para sa aming procrastination mission. Pagdating sa banyo, pumunta si Owen sa banyo, umakyat dito, Mommy, lumiko ka. Pabulong niyang sigaw. Isang mahinang tawa, sinunod ko ang utos niya, tumingin ako sa pader sa tapat niya. All done. Tanong ko pagkaraan ng 1 minuto, tinatapik ang paa ko sa sahig. Opo, tugon ni Owen, tumalon sa banyo at itinaas ang kanyang pantalon, all done. Nakangiting umiling ako, lumapit ako sa kanya, hinawakan ko siya sa mga balikat para maabot niya ang gripo para maghugas ng kamay. Isang kalampag sa pinto ang nagpatalon sa aming dalawa, medyo agresibo ito at wala akong duda kung sino yun. Kailangan na nating umalis. Sumigaw si Jason mula sa kabilang banda. What the fuck is taking so long? 1 minute. Tawag ko sa kanya, dahan-dahang hinugasan ang kamay ni Owen. Malapit na sila dito. Gusto mo bang mahuli? Idiot woman. Isang malakas na suntok ang ibinato sa pinto. Alam kong delikado kahit nasubukang mag-procrastinate, pero ngayon, kinilabutan lang ako. Kailanman ay hindi ko narinig na sumigaw si Jason ng ganito kalaki ang pagsalakay, at hindi ko nagustuhan ang tunog nito. Sige, we are coming. Sigaw ko, inilagay si Owen sa aking balakang at pinatay ang gripo. Inabot ng kamay ko ang handle at binuksan ito, hinila ito para makasalubong ang galit na si Jason. Hinawakan ang aking braso sa itaas, hinawakan ito ni Jason, hinila ako habang nakahawak. Jason, ang sakit. Nagpupumiglas ako, sinusubukang kumawala. Deal with it, tapos na ako sa kabagalan mo. Pagmamaktol niya, hinila kami palabas. Pinapainit ng sinag ng araw ang aking balat habang papasok kami sa landas nito, na nagpapadala ng isang alon ng kaginhawahan sa aking daan. Habang sinisimulan kaming isakay sa isang kotse, nakita ko ang isang malaking armored na kotse na mabilis na humaharurot patungo sa gate. Ang lakas ng sasakyan ay sapat na upang mabuksan ang mga pintuan, ang kotse ay pumitik ng 1 beses sa proseso. Fuck, ungol ni Jason, nakatingin sa kotse. Mabilis niyang hinila kaming dalawa ni Owen at paharap sa kanya. Naramdaman ko ang malamig na revolver na dumidiin sa aking templo, na nagpapadala ng panginginig sa aking gulugod. Jason, anong ginagawa mo? One more word bitch, and I'll shoot. Bulong niya sa akin, ang boses niya ay may malalim na pag-ungol. Ang aking mga mata ay gumagalaw nang wala ang aking ulo, iniskan ang buong lugar. Bawat isa sa mga tauhan ni Jason ay nakatutok sa truck ang kanilang mga baril. Naka-idle ang armored vehicle sa loob ng 1 solid minute, na higit na nag-aalala sa akin. Okay lang ba kung sino ang nasa loob? Sa likod ko, gumawa ng kakaibang sipol si Jason, pinapunta ang mga lalaki para palibutan sa truck. Ang isang gwardya ay nag-aalangan na humakbang pasulong, na naglalayong buksan ang pinto ng passenger side. Hinila niya ang handle, bakas sa mukha niya ang pagkalito. Ang paa niya ay gumagalaw sa hakbang, at hinila niya ang sarili sa 1 minuto bago bumaba pabalik sa ground. There's nothing in here boss. Naputol ang kanyang pangungusap ng malakas na pagsabog ng truck.
Sinuman sa loob ng 10 talampakang radius ay dinala sa pagsabog. 1 dosenang lalaki na lang ang natira dito. Kapag sapat na ang pag-aapoy ng apoy, malinaw na nakita ang mga bangkay na nagkalat sa lugar. Sumigaw si Owen sa mga braso ko, nanginginig ang maliit niyang katawan sa nasaksihan niya. Ang revolver ay napunit mula sa aking templo, at si Owen ay napunit mula sa aking mga braso. Paglingon ko, nakita ko si Jason na may hawak na baril sa kanya. Sabihin mo sa kanya na tumahimik na siya. Saway ni Jason, mas idiniin ang baril. Ang mga pag-iyak ni Owen ay hindi nagpapatalo, ngunit lalo lamang lumalakas. Pagtingin ko sa paligid, nakita ko ang mga lalaking lumabas mula sa mga gilid ng bahay, gamit ang mga silencer pistol para ilabas ang mga natitirang lalaki. Sa pagkakataong ito, kapaki-pakinabang ang mga iyak ni Owen. Sinasaklaw nito ang mas maliliit na tunog ng mga baril. Tinatahimik ko si Owen, nilagay ko ang kamay ko sa malambot niyang pisngi na puno ng luha. Kung tumahimik ka, baka ibalik ka ni Uncle Jason sa akin. Bahagyang tumahimik ang kanyang mga pag-iyak, nananatili ang kanyang mga singhot at mahinang hikbi. Jason, please, ibalik mo na lang sa akin si Owen. Bakit ako, ha? Alam kong ikaw ang tumawag para humingi ng tulong. I've got fucking cameras in my office, are you stupid? Jason rants, the gun pressed into Owen a bit harder. You ruined it. You ruined it all. I was about to accomplish something great, and now look at me. I should have got rid of you the moment this bastard was born. Ang makitang masaya ang asawa ko sa piling mo ay nagbago ang isip ko. Ang tunog ng baril ay umalangaw-ngaw sa driveway area, na pinutol si Jason habang nagsasalita siya. Sandali siyang natigilan bago bumigay ang katawan niya. Kasama niya, bumagsak ang katawan ni Owen sa sahig, mas lumalakas ang mga iyak niya. Dali-dali akong bumaba para saluhin siya, kinuha ang baril na hawak ni Jason. Sa pag-asa, nakita ko ang isang hukbo ng mga lalaki na lumilipat mula sa gilid ng bahay. Sa kanila, nakikita ng aking mga mata si Carter, sa lahat ng kanyang mapagmataas, ngunit tumutubos na kaluwalhatian. Gumagawa siya ng mas mabibilis na hakbang, mabilis na lumalapit sa amin. Isang awkward na pakiramdam ang bumubula sa loob ko habang ginagawa niya iyon. Ang kanyang mukha ay mukhang napakatindi sa isang bagay, at kahit papaano ay kinabahan ako. Dahil ba ito sa halik na iyon? Kaya tulungan mo ako. Sa wakas ay nakarating na sa amin si Carter pagkatapos ng 1 minuto, na ikinagulat ko ng yakap. Nakapulupot ang mga braso niya sa akin at kay Owen. Nang mapagtanto ni Owen kung sino ang kasama namin, lumiwanag ang kanyang mukha na puno ng luha, ang kanyang mga braso ay lumipat mula sa akin patungo kay Carter. Maliit na traidor. Pagkaraan ng 1 minuto, umatras si Carter, kinuha si Owen sa kanyang mga bisig at pinatalbog siya ng kaunti. Naging good ka ba sa mami mo, habang wala kayo? Tanong niya, bahagyang ngumisi. I've been very good. Ibig sabihin makakain na ako ng ice cream. Mabilis na tanong ni Owen, binigyan kami ng inosenteng ngiti. 1 buong Sunday, sagot ni Carter, inilipat siya sa kanyang balakang. Hindi ko maiwasang mapangiti sa usapan. Nakakabaliw kung paano napalitan ng presensya ni Carter ang mood ni Owen halos agad-agad. Napalingon kami sa ingay ng pagbukas ng pinto ng sasakyan. Sa gilid ng mata ko, nakikita ko ang maraming tauhan ni Carter na nakatutok ang baril sa tunog. Hindi nagtagal ay lumabas sina Matilda at Ricky, luhaan at natatakot. Lumayo ako kina Carter at Owen, nakatingin sa grupong nakataas ang mga baril. She's harmless, malakas ang pagsasalita ko para marinig nila, ibaba niyo ang mga baril ninyo. Napatingin ang mga lalaki kay Carter, may nagtatanong na tingin sa bawat mukha nila. Tumango lang siya, at tumayo ang mga lalaki. Mabilis na gumalaw ang mga paa ko sa direksyon ni Matilda, hindi nagtagal ay nakarating na ako sa destinasyon ko. Pagbukas ng aking mga braso, niyakap ko silang dalawa, hinimas ang likod ni Matilda. I miss him, Bianca. I miss my old husband. Yung mabait, at hindi nanakit ng langaw. Alam kong charade lang yun, inosenteng ugali niya, pero masakit. Umiiyak si Matilda sa balikat ko. I know, I am so sorry. I wish it never turned this way, mahinang sabi ko sa kanya, hindi sigurado kung ano pa ang sasabihin. Pinakalma ko siya ng halos 5 minuto bago humiwalay, at dinala siya pabalik sa kinaroroonan nina Owen at Carter. They had been messing around, bahagyang itinataas ang balakang ni Carter. Umalis na tayo dito, ayokong magstay sa kahit anong pagkakataon, wika ni Carter, sinenyasan kaming sumunod. Bagamat ang mansyon na iyon ay hindi ang karaniwan kong ituturing na bahay, natutuwa ako na ito ay nasa sandaling ito, at natutuwa na kami ay patungo doon. Makalipas ang 1 taon. Nakaupo sa likod ng courtyard ng mansyon, humigop ako ng isang maliit na baso ng lemonade na tinulungan ako nina Owen at Ricky sa paggawa kaninang umaga. Pinapanood ko ang mga batang lalaki na tumatalon-talon sa pool, nagsasaboy at nagsasaya.
Umupo si Matilda sa aking kanan, ginagawa ang katulad ko, maliban sa pagkwento ng tungkol sa isa sa mga mainit na gwardya na kinagigiliwan niya ngayon. Sa tuwing tumitingin siya sa akin, pakiramdam ko bumibilis ang puso ko. Halos humirit siya, gumagalaw sa kanyang upuan. Bakit hindi mo na lang siya puntahan at kausapin? Tanong ko, nagkibit balikat at pinagmamasdan ng mga lalaki na parang responsableng nasa hustong gulang. No way. Iisipin niya siguro na, baliw ako or something. Tsaka sino dito ang gustong makasama ang ex-wife ng kalaban? Napabuntong hininga si Matilda, medyo nakasandal, Bianca, I feel like an outsider. Lahat pa rin ang tingin sa akin bilang isang kaaway. Hindi ako bagay dito. Kumunot ang aking mga kilay, sumulyap ako sa kanya na may naguguluhang tingin. Ano bang pinagsasabi mo? Akala ko dito ka masaya. Mukhang nag-e-enjoy si Ricky, and I know that I love having you here. Hindi naman sa ayaw kong nandito kasama ka, mas gusto ko lang sa buhay kaysa maupo at panoorin si Ricky buong araw. Gusto kong lumabas at gumawa ng career, bumili ng sarili kong mga bagay, gawin ang mga bagay para sa aking sarili. Sa loob ng mahabang panahon ay umasa ako kay Jason para sa lahat, at ayokong mangyari iyon sa inyo ni Carter. Naiintindihan ko iyon. Napabuntong hininga ako sa medyo mapanglaw. Parang hindi patas na maaari siyang umalis at gawin ang mga bagay na ito, samantalang wala akong mapagpipilian na nagustuhan iyon. Paano mo balak gawin ang lahat ng iyon? Tanong ko pa rin, nakasandal sa upuan ko at sumulyap sa mga lalaki. Makalipas ang isang buwan, wala na siya, kasama niya si Ricky. Pumupunta siya kada ilang linggo, pero sigurado akong hindi iyon magtatagal. Siya, tulad ko, ay hindi maisip ang kanyang anak na lumaki sa paligid ng lahat ng mga lalaking mafia na ito. Ang kaibahan lang ay hindi niya kailangan. Malaki na ang pinagbago ni Carter simula nung kinuha kami ni Owen. Nagbago ang buong ugali niya, ito ay talagang matatagalan na nasa paligid niya. Mas maunawain siya at hindi mabilis mapuno ng galit. Kinakausap niya talaga ako, kinakausap niya ako, tinatrato ako na parang tao akong may nararamdaman. Hindi ako makapagreklamo, sa totoo lang. Ang paninirahan dito kasama siya ay hindi kasing sama ng iniisip ko. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa aking mga pangarap sa wedding planner, at sinusuportahan niya ito. Talagang sinusuportahan niya ito. Nang mag-alok siyang bumili ng property at magtayo ng gusali para dito, tumanggi ako. Sa loob ng ilang taon ng mag-isa, nag-impok ako ng pera para sa mga emergency. 5,000, sapat na para magrenta ng maliit na opisina at makabili ng panimulang supply para dito. Ang lahat ng ito ay nasa mga gawa, ngunit ako ay nagkaroon ng kasiyahan ng pagpaplano ng 3 matagumpay na kasal. Sino ang nakakaalam na ang entrepreneurship ay maaaring napakahirap? Napakaraming gastusin, napakaraming dagdag na hakbang. I'm not one to complain though, I just had the idea na magiging mas madali ito. Sa wakas, ginagawa ko na ang pinangarap ko, kung ano ang pinigilan ko. Nakipaglaban ako at nakipaglaban para sa kaligayahan, at ngayon ay inilulubog ko ang aking paa sa pool nito. Ini-enroll namin ni Carter si Owen sa elementary malapit sa simula ng taon, at sa ngayon, napakahusay. Nagkaroon siya ng maraming maliliit na kaibigan, na nagpapasaya sa akin. Humigit kumulang 1 buwan kaming naghanap ni Carter ng perpektong school bago ito napunta. It was a private school of course, but it promoted the values I held, and the staff was quite welcoming, unlike other schools. Ang ilang mga school ay nagmistulang mga kulungan mula sa labas at sa loob. That was a hard no from me once na nakita ko kung gaano sila kakulit. Gustong-gusto kong marinig ang lahat ng mga bagay na ginawa niya sa school araw-araw, at nakakatuwang pagmasdan ang paglaki ng kanyang isip sa bagong kaalaman na ibinigay sa kanya. Ngayong wala na si Owen at nasa school, mas naging kami lang ni Carter. Nagkaroon kami ng pagkakataon na magkausap talaga. Mag-usap lang. Sa una ay maliit, ngunit kamakailan lamang, ito ay puno sa mga pag-uusap. Hindi na ito awkward o abala. Dumating kami sa puntong nag-uusap kami tulad ng ginagawa ng mga normal na tao. Na medyo maganda. Nalaman ko ang tungkol sa kanyang nakaraan at nalaman niya ang tungkol sa akin. Mas malapit na ako sa kanya ngayon. Wala na kasing gap. Ngayon ay nag-aaway pa rin kami, ngunit ito ay inaasahan sa palagay ko. At least ngayon, hindi naman ito malaki, yung maliliit na bagay lang na hindi namin mapagkasunduan. Makalipas ang kalahating taon, aalis ka? Galit na tanong ko sabay sara ng pinto sa likod ko. Ito ang unang malaking laban na naranasan namin sa mahabang panahon. Ang maliit na pagtatalo ay hindi kahit naihambing sa isang ito. Inilagay ni Carter ang kanyang suitcase sa kama at binuksan ito, lumipat sa pagitan ng kama at ng kanyang closet. Robel, wala akong choice. Naiintindihan ko yun, pero for a fucking month. And on such short notice. I argue back to him, keeping my voice down to try and not wake Owen in the other room. Gigising si Owen bukas at nasa ibang bansa ka na. How cheap is that?
leaving while he sleeps so you don't have to deal with him. Deal with him. Sabi niya na parang na-offend. Robel, aalis na ako ngayon kasi alam kong hindi ko gagawin kung magalit siya. Exactly my point. You are taking the easy way out. You have a family now, you can't just come and go as you please. It's unfair to him, and it's unfair to me. Unfair, paano? Ano sa tingin mo ang mararamdaman niya kapag nalaman niya sa akin na wala ka, hindi lang ng ilang araw, kundi isang buong buwan? Madudurog siya. Magpaalam ka na lang. Hindi basta-basta tumakas sa ibinigay na pagkakataon. Humalukip-kip ang mga braso ko, at sumandal sa gilid ng kama. I have to go tonight if I want to get there by morning. I don't have a choice. Oo ikaw. No, Robel, ayoko. Halos sumigaw siya dahil sa pagkadismaya. Kung gagawin ko hindi ako pupunta. Gusto ng mga fucking guys doon na sirain ang kontrata natin, at kung gagawin nila, free range tayo para sa anumang mafia shit doon na magnanakaw ng mga padala natin, at atakihin tayo. Okay, naiintindihan ko, pero bakit isang buong buwan? Pumikit ako, tinulak ang kama at tumingin sa nakaimpake na suitcase. Dapat mahawakan yan sa loob ng isang linggo. Delikado ang mga taong ito, Robel. Kailangan kong nandoon at payuhan sila at mabawi ang kanilang tiwala. It will take more than a week. I'm going over there to assist in their war with the Falcons. Isinasali mo ang iyong sarili sa isang digmaan. Hindi mo ba naisip na gagawin din tayong target ng mga assholes na iyon? Matagal na kaming nakikipagdigma sa Falcons. Walang totoong pag-atake na ginawa dahil nasa ibang kontinente sila. Wala itong mababago. Either way, isipin mo si Owen. Isipin mo kung ano ang mararamdaman niya bukas kapag nalaman niyang wala ka at hindi man lang nagpaalam. Itinaas ko ang aking mga kamay sa pagkadismaya, hinayaan ko itong bumagsak sa aking tagiliran. Iniisip ko siya, itinaas niya ang kanyang boses, na parang bigo na katulad ko. Paulit-ulit mong sinasabi, hindi man lang argument. Naiintindihan ko ang ginagawa ko, pero ito ang pinakamagandang solusyon para sa kanya at sa akin. Bakit? Bakit ito ang pinakamagandang solusyon? Ipaliwanag mo sa akin. Noong bata pa ako, sasabihin sa akin ng tatay ko kung saan siya pupunta. Aalis siya ng mahabang panahon. Tatayo ako sa harap niya, nakikiusap na huwag siyang pumunta, ngunit madidismaya siya at itulak niya ako bago umalis. Natatakot ka bang itulak siya tulad ng iyong ama? No, I'm afraid that I'll upset him. I don't want to keep disappointing him. I don't want to be like my father. Kung anuman, ang pag-alis ng ganito ay madidismaya siya. Kailangan mong magpaalam, Carter. Oo, magagalit siya, ngunit kung aalis ka ng mabuti, tatandaan niya iyon, at sabik na naghihintay sa iyong pagbabalik. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawala ni Carter, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanyang nakapak na suitcase. Are you happy here? What? Are you happy here? With me, together. Seryosong tanong niya na bahagyang nagsalubong ang mga kilay. Bakit ka nagtatanong? Sagutin mo na lang ako. Masaya ka ba sa mga maliliit na argumento at walang kwentang away na ito? Siyempre hindi, pero, magpapaalam na ako kay Owen ngayon, bumuntong hininga, halata sa features niya ang disappointment. Wait, mabilis kong sabi sabay tigil sa paggalaw niya papunta sa pinto gamit ang kamay ko, hindi mo ako pinatapos. I am not happy with these childish arguments, yes. But that doesn't mean I don't mind being dito kasama mo, sa bahay na ito, kasama si Owen. Pero, hayaan mo akong tapusin, sabi ko sa kanya, na nagpatuloy sa lalong madaling panahon. Sa una, kinasusuklaman ko ito, oo, iba pa rin noon. Iba talaga ang pananaw ko sa iyo, at nitong mga nakaraang araw ay nagawa kong tingnan ng mga pagkakamaling iyon. Marami na tayong pinagdaanan sa maikling panahon na ito, at pinanghahawakan ko ang lahat ng hindi ko inaasahan, na maganda kung tatanungin mo ako para sa kanila, masaya ako dito. Natahimik sandali si Carter, nakapatong ang mga kamay niya sa tagiliran niya habang nakatingin sa akin. Tinitigan ko siya, sinusubukang magbigay ng isang maliit na ngiti na nagpapalakas ng loob. Bago ko pa man maisip ay nakapulupot na ang braso niya sa bewang ko, at hinila ako papalapit sa kanya. Gusto kitang pasayahin, papayag ka ba? Tanong niya, niyakap ako ng mahigpit. With a short movement, tumango ako. Without any notice, lumapat ang labi niya sa labi ko. Kumalabog ang puso ko sa dibdib ko habang ginagawa niya iyon, nakahawak ang mga braso ko sa balikat niya. Hindi nagtagal ay gumanti na ako ng halik. I guess, I don't want to run from the mafia boss anymore. At dito na po, nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Robel at Carter. Tanggapin ang mga bagay kung saan ang kapalaran ay nagbubuklod sa iyo, at mahalin ang mga taong pinagtagpo ka ng kapalaran, ngunit gawin ito ng buong puso. At lagi po nating tandaan, at sa tamang panahon, may isang taong magpapatunay sa iyo kung bakit ka para sa kanya.
At kung bakit hindi ka para sa iba. Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa kanilang pag-iibigan. At muli po ay samahan at suportahan niyo po ako sa mga kwentong pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. God bless at ingat po tayong lahat.